Sa nakaraang episode nakita natin ang pakikipaglaban ng ama ni Jinwoo laban sa dalawang monarch. Sa bandang huli ay nagtagumpay ito at tuluyan nang ang nagising si Jinwoo. Sa labis na pagkatakot agad na umalis ang Beast Monarch na labis namang ikinagalit ni Frost. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon ginamit ni Jinwoo ang buong lakas ng Shadow Monarch at binalot ang buong mundo sa isang iglap ay natagpuan niya agad ang Beast Monarch at agad itong tinapos. Pagkatapos nito ay sinunod naman niyang tapusin ang Frost Monarch. Sa pagtatapos ng episode na ito ay hinanap naman ni Jinwoo ang kanyang ama. Nagsimulang magpaliwanag si Sung Il-hwan sa totoong nangyari noong mawala siya sa isang malaking gate kung saan lumabas ang isang demonic beast. Kwento nito na pagkatapos na talunin ang dungeon boss, kailangang makaalis sa battlefield sa loob lamang ng isang oras. Pero wika ni Sung Il-hwan na wala siyang pagpipilian kundi ang manatili sa Dimensional Rift. Bagamat nagawang matalo ang dungeon boss ay masyado na siyang mahina para makaalis pa. Habang nakaupo sa kawalan, natagpuan si Sung Il-hwan ng mga rulers at nakipagkasundo sa kanya. Wika ni Sung Il-hwan, dahil naubusan na siya ng paraan para makatakas sa Dimensional Rift, tinanggap niya ang kasunduan na kapalit ng lakas na ipapahiram ng mga rulers. Tatalunin niya ang mga monarchs pati na rin ang Shadow Monarch na ipapanganak pa lamang. Tuluyang nakabalik ng Earth si Sung Il-hwan bilang ruler's emissary, dala ang mabigat na responsibilidad. Pero, ganun na lamang ang kanyang gulat na hindi niya magagampanan ng buo ang inatas ng mga rulers, dahil nasa katawan pala ni Jinwoo ang Shadow Monarch. Kaya walang nagawa si Sung Il-hwan kundi ang mag-obserba mula sa malayo, dahil hindi niya kayang saktan ang sariling anak. Samantala, ang mga rulers na walang ibang plano kundi pigilan ang pagbabalik ng Shadow Monarch ay biglang nagbago ang mga desisyon. Bigla ay nagbaba ng bagong utos ang Brightest Fragment na protektahan ang Shadow Monarch. Napagtanto ng mga rulers na para mapigilan ang iba pang mga monarchs ay kailangan nila ang kapangyarihan ng Shadow Monarch. Makikita ang pagbuhos ng ulan sa Seoul. Pero sa kabila ng malakas na pagbuhos ng ulan, nanatili lamang si Jinwoo na nakatayo sa harapan ng ama at seryosong nakikinig rito. Nagpatuloy sa pagsasalita si Sung Il-hwan at sinabing tanging ang Shadow Monarch lamang ang may sapat na lakas at kapangyarihan para pigilan ang matinding kalamidad na dala ng pagdating ng mga sundalo ng King of Dragons na unang darating bago ang mga hukbo ng mga rulers. Malaking sugal ang ginawa ng mga rulers dahil hindi sila sigurado kung kanino papanig ang Shadow Monarch. Pero nang malaman ng mga rulers na piniling kumampi ng Shadow Monarch sa mga tao, iyon ang rason kung bakit nabigyan ng pahintulot si Sung Il-hwan na tulungan si Jinwoo. Makikita ang lungkot sa mga mata ni Sung Il-hwan habang nakatingin kay Jinwoo at sinabing hindi niya gustong makita siya ni Jinwoo sa ganoong kalagayan. Napayuko si Jinwoo at akmang magsasalita pero pinutol ni Sung Il-hwan ang kanyang sasabihin. Nagtanong si Sung Il-hwan kung kinamumuhian siya ni Jinwoo. Napatingin sa ibaba si Jinwoo at kahit mahirap, naging tapat siya na minsan ay nagagalit rin sa ama. Malungkot na humingi ng tawad si Sung Il-hwan. Habang nakatayo sa ilalim ng ulan, sinabi ni Jinwoo na noong nagsisimula pa lamang siya bilang hunter, minsan ay muntik na siyang mamatay. Buong akala niya ay hindi na makikita muli ang kanyang ina at kapatid, pero sa mga sandaling iyon, naisip niya ang ama. Aminado si Jinwoo na nagalit siya nang sumagi sa isipan ang ama sa bingit ng kamatayan, pero hindi niya maitatanggi na namimiss rin niya ang ama. Tuluyang umagos ang mga luha ni Jinwoo at tinatanong ang ama kung namiss rin siya nito. Hindi agad nakasagot si Sung Il-hwan dahil hindi inaasahan ang tanong ni Jinwoo. Hindi na napigilan ni Sung Il-hwan ang emosyon at tuluyang bumuhos ang mga luha. Wika nito na walang araw na hindi niya inasam na makasama muli ang pamilya. Makikita ang unti-unting paglaho ni Sung Il-hwan at sinabing kahit hindi siya nakikita ni na Jinwoo ay masaya siya na bantayan sila mula sa malayo. Mga bro, 1,699 likes ang goal natin sa video na ito. Nakaka 20,000 views ang videos natin. Isang like nyo lang ang kailangan ko. Paabutin nyo ng 1,699 likes ang video na ito at ilalabas ko na din agad yung susunod na video. Kayo na lang ang hinihintay ko. Bilisan nyo at mag-like na kayo. Subscribe na din kayo sa iba pa natin channel, libre lang ang content natin, kaya hinihingi ko ang suporta nyo. Pumilit tumayo si Sung Il-hwan at niyakap si Jinwoo sa kabumulong na masaya siya na lumaki ng mabuti ang anak. Bumaha ang mga luha ni Jinwoo habang nakakuyom ang mga kamay at tinanong ang ama kung ang mga rulers ang nagkokontrol rito. Gumuhit ang mapait na ngiti sa mga labi ni Sung Il-hwan at sinabing binigyan siya ng pagkakataong pumili at pinili niya na protektahan ang anak at wala siyang pinagsisisihan kahit katiting sa naging desisyon. Tuluyang bumigay si Jinwoo at niyakap pabalik ang ama. Wika ni Jinwoo na gustong-gusto pa niyang makausap at makakwentuhan ng ama.
Gusto pa niyang makasama ito ng mas mahabang panahon. Ngunit sadyang walang nagawa ang mga pakiusap at luha ni Jinwoo para pabagalin ang oras. Tuluyang naglaho si Sung Il-hwan pero bago mawala ay muli itong humingi ng tawad na hindi siya naging mabuting ama kay Jinwoo. Matinding katahimikan ang namayani sa mga sandaling iyon at tanging patak lamang ng mga ulan ang maririnig habang nakatitig sa kamay si Jinwoo na kanina lamang ay yakap pa ang ama. Unti-unting kinuyom ni Jinwoo ang kamay at sumigaw dahil sa matinding galit at lungkot. Samantala sa apartment na tinutuluyan ng pamilya ni Jinwoo ay makikitang nakatayo sa tabi ng bintana ang ina ni Jinwoo habang nakaupo naman sa sofa si Jina. Biglang nagsalita ang ina ni Jinwoo at sinabi kay Jina na handa na siyang lumipat ng tirahan. Wika nito habang tumutulo ang mga luha na pakiramdam niya ay pwede na silang umusad. Pero kasalungat ng ina, nagbanta si Jinwoo na pagbabayarin ang mga monarchs sa pagkamatay ng ama. Mararamdaman ang pait at paungulila sa sigaw ni Jinwoo na umalingaw-ngaw sa buong Seoul. Ang araw na narinig ng mundo ang iyak ng Shadow Monarch ay siyang takda ng pagsisimula ng tunay na labanan na pinaghahandaan ng lahat. Magpapatuloy ang kwento sa masasayang sigawan ng mga tao dahil napagtagumpayan ni Jinwoo na matalo ang mga halimaw. Maging ang mga reporters ay abalang ianunsyo na ligtas na sa kapahamakan si Thomas Andre at ang mga hunters na sugatan ay isa-isa nang dinadala ng mga ambulansya sa mga ospital. Samantala sa headquarter ng Hunters Association, makikita si Woo Jin-chul na tahimik na, nakaupo at nakatitig sa isang malaking telebisyon. Pero hindi naman ito nanonood, ang totoo ay abala ito na alalahanin ang pangako ni Jinwoo na papatayin nito ang pumatay kay Chairman Go Gun-hee. Gumuhit ang mapait na ngiti kay Woo Jin-chul nang mapagtanto na tinupad ni Jinwoo ang pangako nito. Yumuko si Woo Jin-chul at lumuluhang nagpasalamat kay Jinwoo, na sa wakas tapos na ang kabuluhan. Nag-anunsyo ang Hunter Bureau na ang mga halimaw na sumalakay sa syudad ay mga hindi pa kilalang demonic beast. Ang kaguluhang dulot ng mga halimaw ay nakakakilabot pero ang totoong kalamidad ay paparating pa lamang. Samantala, makikita ang daan-daang mga hunters na nagmula sa iba't ibang panig ng mundo na nakaipon sa ilalim ng Dambuhalang Gate. Sa unahan ng mga hunters ay nakatayo si Liu Zigang at hinahangaan ang laki ng gate. Wika nito na kahit pa nagtipon ang mga hunters sa buong mundo ay pwedeng mahigop ang mga ito at mawala sa loob ng gate. Wika naman ni Thomas Andre na malapit nang magsimula habang nakatingala sa gate. Habang sa di kalayuan, hindi mapanatag si Woo Jin-chul dahil sa dami ng mga nagtipon na hunters. Inaalala niya kung ilan sa mga ito ang makakaligtas sa magaganap na dungeon break. Samantala, nanatiling kalmado si Jinwoo habang nakatayo sa unahan ng mga hunters at nakatingin sa gate. Sa tabi niya, nakatayo si Cha-hain at tahimik siyang pinagmamasdan. Ibinaling ni Jinwoo ang tingin kay Cha-hain. Wika ni Cha-hain na ngayon lamang niya nakita na kabado si Jinwoo. Bahagyang umiti si Jinwoo pero agad ring sumeryoso at sinabing malapit nang magbukas ang gate. Hindi nga naman nagtagal at tuluyang bumukas ang gate. Lumabas ang malaking hukbo na labis na kinagulat ng lahat ng mga hunters pati na rin ni Jinwoo. Ang mga nilalang ay nakasuot ng kulay itim na armor at may malalaking pakpak na kagaya ng mga rulers. Kahit sino ay mamangha sa taglay nitong nakakakilabot na aura. Kasama ng mga ito ang iba't iba pang uri ng mga halimaw pati malalaking dragon. Sa kabila ng takot ay sumigaw ang isa sa mga hunters na humanda sa pag-atake. Humanda naman ang mga hunters pero natigilan ang lahat nang dumagundong ang boses ni Jinwoo na nag-uutos na itigil ang pag-atake. Gulat na gulat ang lahat at hindi maunawaan ang rason kung bakit pinatigil ni Jinwoo ang pag-atake. Nagsalita naman si Jinwoo at kalmadong sinabi na ayos lamang ang lahat. Aligagang napatingin si Choi Jong-in nang marinig ang sinabi ni Jinwoo. Hindi nito maintindihan kung bakit hindi pa atakihin ang mga halimaw habang nasa taas pa dahil mahirap kung malapitan ang magiging labanan. Pero hindi binigyang pansin ni Jinwoo ang tensyon na nangyayari sa paligid. Bagkus marahan siyang humakbang palapit sa isa sa mga nilalang at pinagmasdan ito ng puno ng kagalakan na tila ba matagal niyang inintay na makita ito. Walang ano-ano'y lumuhod ang nilalang kasama ng daan-daang hukbo at nagbigay galang kay Jinwoo. Nagpakilala ito bilang Grand Marshal Belyon at ipinarating ang malugod nilang pagbati kay Jinwoo bilang kanilang Panginoon. Gulat na gulat at hindi makapaniwala si Woo Jin-chul sa nasasaksihan, gulong-gulo sa kung ano ang nangyayari. Si Thomas Andre ay napatanong na lamang kay Lennart Nerman kung nakikita rin ba ang nakikita niya. Sumagot si Lennart at sinabing nakikita niya habang nanlalaki ang mga mata. Habang pinagmamasdan ang dragon ng buong pagkamangha ay napaisip si Jinwoo na kahit isa lamang sa mga dragon ay sapat na para lipunin ang mga tao pero may tatlong uri na natipon sa kanyang harapan. Ito ang tunay na Shadow Army, ang makapangyarihang hukbo na iniwan ng Shadow Monarch para sa kanya. Kasama ng mga Shadow Commanders niya, buo ang loob ni Jinwoo na mapapagtagumpayan nila ang nalalapit na labanan. Samantala, paglipas ng ilang araw, makikita na nagtipon-tipon ang mga miyembro ng Korean Hunter Association para sa isang emergency meeting.
Simula nang matalo ni Jinwoo ang mga demonic beasts, pati na rin ang misteryosong paglabas ng mga hukbo, na kahalintulad ng mga demonic beast na nagbigay-pugay kay Jinwoo, sunod-sunod na ang mga natanggap nilang tawag. Habang ang American Hunters Bureau naman ay hinihingi ang lokasyon ni Jinwoo dahil bigla na lamang itong naglaho. Sa rami ng mga interesado na malaman ang totoong nangyari, gulong-gulo na ang Hunters Association kung ano ang unahin. Pero ang mas problema nila ay kung nasaan na nagpunta si Jinwoo dahil maging sila ay marami ring katanungan. Wika ni Jin Chul na imbes na tawag mula sa mga interview requests, ay dapat tawag mula sa pamilya ng mga namatay sanang hunters ang natatanggap nila. Napayuko na lamang ang lalaki sa hiya. Paliwanag ni Woo Jin Chul na walang sino man ang naging handa sa paglabas ng hukbo ni Jinwoo, maski si Jinwoo ay nagulat sa pagrating ng libo-libong hukbo ng mga demonic beasts na lumabas sa Dambuhalang Gate. Napabuntong hininga na lamang si Woo Jin Chul at inisip kung ano ang ginagawa ni Jinwoo sa mga oras na iyon. Samantala, sa isang malawak na kabundukan, makikita ang libo-libong Shadow Army na nahati sa dalawang grupo. Sa gitna ay nakatayo si Jinwoo sa palad ni Tusk, habang sa kanyang tabi ay nakatayo si Belyon. Wika ni Belyon na ni minsan ay hindi niya naisip na magkaroon ng practice battle para sa ensayo ng mga Shadow Army. Wika naman ni Jinwoo na hindi naman mamamatay ang mga ito kaya ayos lamang na magkaroon ng practice battle. Pero laking gulat ni Jinwoo nang biglang lumapit si Beru at hiniling na subukin ang lakas kung papasa sa posisyon bilang isang Grand Marshal. Buo ang loob na hinamon ni Beru si Belyon sa isang laban. Ngumiti si Jinwoo at nagustuhan ang ideya ng labanan sa pagitan ng dalawang Shadow Commanders. Pumayag si Jinwoo at agad na nagharap si Beru at Belyon. Inilabas ni Beru ang matatalas nitong mga kuko, habang si Belyon ay hinugot ang malaki nitong espada mula sa lalagyan na nakalagay sa baywang nito. Napansin ni Jinwoo na kagaya ni Igris ay espada rin ang gamit ni Belyon, pero mas malaki ang sandata ni Belyon kumpara kay Igris. Dahil dito ay inisip ni Jinwoo na maaaring mas nakatuon sa lakas ang mga atake ni Belyon kaysa sa bilis. Sa hudyat ni Jinwoo ay mabilis na sumugod si Beru kay Belyon. Napaisip si Jinwoo na maaaring may tsansang manalo si Beru pero laking gulat niya nang magpakawala ng atake si Belyon at ang espada ay tila naging latigo na humagupit sa direksyon ni Beru. Mabuti na lamang at nagawang makaiwas agad ni Beru. Sinubukang umatake ni Beru pero agad na sinundan ni Belyon ng parehas na atake kaya wala nang naging kawala si Beru. Parang sa isang kisap mata ay makikita na nakahandusay sa lupa si Beru habang nakapulupot ang sandata ni Belyon sa buong katawan nito. Napatanong si Jinwoo kung tapos na ang laban. Hindi siya makapaniwala na sa kabila ng laki at bigat ng sandata ay mabilis kumilos si Belyon. Bukod sa bilis ay tunay na kahanga-hanga ang pinamalas nitong lakas sa bawat atake. Sa obserbasyon ni Jinwoo, ang isang atake ni Belyon ay sapat nang masira ang mundo sa kailaliman. Dito napagtanto ni Jinwoo kung bakit ito naging Grand Marshal. Pero nakita niya ang pagninas ng mga mata ni Beru at naisip na hindi dapat magpalagay loob si Belyon na tapos na talaga ang laban. Batid ni Jinwoo na ang pinakamalakas na katangian ng isang insekto ay ang hindi nito basta-basta pagsuko. Sinorpresa ni Beru ng atake si Belyon at nagawang ibaon ang mga kuko nito sa dibdib ng kalaban. Samantala sa Beijing International Airport, makikita na dinudumog ng mga reporters si Liu Zigang nang lumapag ito mula biyaheng South Korea. Isa sa mga reporters ang nagawang makalapit kay Liu Zigang at tinanong ang hunter kung bakit piniling tumulong sa South Korea kahit wala namang rason para tulungan ang mga hunters roon. Napangisi si Liu Zigang at sinabing kung sino man ang nagsabi ng mga salitang iyon ay walang alam. Nagulat ang reporter sa binitawang salita ni Liu Zigang. Tuluyang nakalabas ng airport si Liu Zigang at pinaliwanag na alam niya sa sarili na hindi niya kayang talunin ang mga demonic beasts na kinaharap ni Sung Jinwoo kaya nagpunta siya sa Korea para tumulong rito. Dahil sa oras na hindi mapigil ang demonic beast sa South Korea ay malamang sa malamang, susunod na bansang atakihin ng mga ito ay ang China dahil nasa itaas lamang ang bansa nila. Pero natigilan ang lahat at nanlaki ang mga mata ni Liu Zigang nang makita ang isang gate na namumuo sa kalangitan. Napuno ng pagkabahala at takot ang mga tao habang nakatingin sa itaas. Samantala sa isang madilim na lugar makikita ang isang itim na figura ng lalaki na nagsasalita tungkol sa pagpanig ng Shadow Monarchs sa mga tao. Ngumisi ang lalaki at sinabing siya na ang bahala kay Jinwoo. Kailangan niyang pigilan ang pagkaubos ng kanilang hukbo. Tinawag nito ang kanyang hukbo at mula sa likuran nito ay nagsilabasan ang mga higanteng dragon. Nag-utos ito na maghanda ang mga dragon para makipaglaban. At dito na nagtatapos ang episode 8. Panoorin nyo na din ang episode 10, ilalagay ko na yon sa ating channel. Huwag nyo kalimutan mag-like para maka next episode agad tayo.